Nababahala ka ba sa iyong lumalalang kalusugan ng bato? Ang madalas na pag-ihi sa gabi, pagtaas ng creatinine, at maputlang ihi ay mga senyales na humihingi ng tulong ang iyong bato? Huwag kang maalala, narito ang mga solusyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang-ang lihim ng luya para sa malusog na bato. Alamin kung paano makakatulong ang luya sa iyong bato. Basahin ng buo para sa mahalagang impormasyon. Hindi ba kapanipaniwala, ang murang luya na nabibili sa palengke ay maaring maging pinakamabisang tagapagligtas ng iyong pagod na bato kung gagamitin ng tama? Ang maputlang ihi na parang serbesa, mataas na creatinine, o ang pagbangon ng 3 hanggang 4 na beses sa gabi para umihi ay mga senyales na humihingi na ang tulong ang iyong bato. Sa halip na mag-alala at maghintay ng dialysis, subukan ang 6 na paraan ng paggamit ng luya na ibabahagi ko. Lalo na ang ika-4 at ika-6 na paraan ay 2 gintong pamamaraan para sa matinding paglilinis ng bato na 90% ng mga pasyente ay hindi alam. Alamin natin kaagad. Ako si Dr. Bayani Velasco, isang doktor na may 30 taong karanasan. Sa aking 30 taong karanasan sa medisina, hindi ko malilimutan ang kaso ni Mang Jose, 67 taong gulang. 3 buwan na ang nakakaraan, bumisita siya sa akin na may creatinine na halos 200 at namamaga ang mapaa. Binalaan siya ng naunang doktor sa posibleng stage 3 kidney failure. Si Mang Jose ay nawawalan ng pag-asa nun, natatakot na maging pabigat sa kanyang nga anak. Bukod sa papapainom ng gamot, itinuro ko kay Mang Jose ang 6 na paraan ng paggamit ng luya sa bahay. Ang resulta ay kamangha-mangha. Pagkatapos lamang ng 2 buwan, tumawag siya sa akin at ibinahagi, "Doc, wala na ang pamamaga ng aking paa, tuloy-tuloy na ang aking tulog hanggang umaga, at ang resulta, pagsusuri sa bato ay bumaba na ng husto." Ngayon, ituturo ko sa inyo ang eksaktong ginawa ni Mang Jose, simple, mura, at kayang gawin ng kahit sino sa inyong kusina. Maraming nagtatanong, "Doc, mainitang luya, paano ito makakatulong sa bato?" Upang mawala ang inyong paalinlangan, ipapaliwanag ko ng mabilis ang scientific mechanism nito. Kapag mahina ang bato, ang glomeruli ay namamaga at nababarahan dahil sa dumi sa dugo. Ang luya ay naglalaman ng 2 mahalagang aktibong sangkap, ang zingerone at shogaols. Ang nga ito ay kumikilos tulang isang koponan sa paglilinis na may 3 pangunahing gawain. Una, natural na anti-inflammatory. Nakakatulong itong pagalingin ang maliliit na sugat sa glomeruli, binabawasan ang proteinuria at maputlang ihi. Pangalawa, nililinis nito ang free radicals. Tinutulungan nitong mas mabilis na mailabas ang creatinine at toxins. At ang pinakamahalaga ay ang vasodilatation. Pinapainit ng luya ang katawan, tinutulungan nitong lumuwa ang nga daluyan ng dugo at mas mahusay na magatid ng dugo sa bato. Kapag sapat ang nutrition at hydration ng bato, ito ay automatikong magiging malusog muli. Malinaw na ang mekanismo, ngayon ay dumako na tayo sa praktikal na paraan. Paraan 1. Original fresh ginger tea, detox sa umaga. Marami ang magsasabi, "Naku, alam ko na yan, umiinom na akong ginger tea." Ngunit sa aking obserbasyon, 80% na mga tao ay gumagawa ng 2 maling paraan na nagpapawala ng epekto ng ginger tea. Nagpapainit lang ng katawan at walang tulong sa bato. Ang unang pagkakamali ay ang pagbabalat ng luya para maging maganda. Ayon sa traditional Filipino medicine, ang luya na walang balat ay mainit at ang luya na may balat ay malamig. Ang laman ng luya ay may mainit na katangian, ngunit ang balat ng luya na tinatawag na balat ng luya ay may malamig na katangian at may napakabisang epekto sa pag-ihi. Kung nais mong i-detox ang iyong bato at bawasan ang pamamaga, kailangan mong panatilihin ang balat. Kung babalatan mo ang luya, itinapon mo na ang gamot sa bato at ang natira ay pampainit lamang. Ang ikalawang pagkakamali ay ang paggamit ng kumukulong tubig 100 graseto kaagad o ang pagpapakulo ng luya ng matagal sa mataas na init. Ang ginger essential oil ay madaling sumingaw. Sa ganitong paraan, nawawala ang amoy at nawawala rin ang manggagamot.
Kaya, paano ba ang tamang paraan ayon sa medikal na pamantayan? Tandaan ang gintong resipe na ito. Hakbang 1, mahanda ngang isang piraso ngang sariwang luya, luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay maliit, mabango, at masarap. Hugasan ng mabuti sa umagos na tubig. Gumamit ngang lumang sipilyo para linisin ang dumi sa mga siwang. Tandaan, huwa balatan. Habang 2, magiwa ngang 5 hanggang 7 manipis na hiwa, katumbas ang humigit kumulang 10 gramo kasing laki ng dulo ngang daliri. Pagkatapos, bahagyang durugin ng kutsilyo upang mas madaling lumabas ang essential oil. Hakbang 3, ilagay ang luya sa isang tasa. Mas mainam ang tasa na yari sa ceramik o salamin na may takip. Ibuhos ang humigit kumulang 200 hanggang 250 ml kumukulong tubig. Ngunit tandaan, hayaang lumamig ang tubig ng 2 hanggang 3 minuto upang bumaba ang temperatura sa humigit kumulang 90 degrees Celsius bago ibuhos. Hakbang 4, tapan kaagad ng mahigpit. Ilagay sa loob ngang 10 hanggang 15 minuto. Sa oras na ito, ang tubig ay magiging maputlang dilaw at may banayat na bango. Paraan ng paggamit, inumin ng dahan-dahan habang mainit pa ang tubig. Ang pinakamahusay na oras ay mula 7:00 layla AM hanggang 2 laya AM. Ito ang oras ng tiyan, kung kailan tumataas ang yang energy ng langit at lupa. Ang pag-inom ngang luya ay nakakatulong na itaas ang temperatura ngang katawan, pinapagana ang digestive at excretory system upang mas epektibong gumana sa buong araw. Tandaan, uminom lamang sa umaga, iwasan ang pag-inom sa hapon o gabi. Ipapaalam ko kung bakit sa huling bahagi. Maraming nagtatanong, Dok, masyadong maanghang ang luya, hindi ko mainom. Maari ba akong magdagdag nga asukal? Para sa mga diabetik, ipinagbabawal ang asukal. Ngunit kung nais mong mas madaling inumin at dagdagan ang bisa sa pagaling ng bato, subukan ang pangalawang paraan na ito. Paraan 2, luya at turmeric powder, ang perfect combination para sa rejuvenation. Kung ang luya ay isang hukbo na naglilinis ng dumi at nagbubukas ng daloy ng dugo, ang turmeric naman ay isang mahusay na tagabuo na nagkukumpuni ng nasirang pader. Ang kurkumin sa turmeric ay kinikilala sa buong mundo sa kakayahan nitong labanan ang oxidative stress at pagalingin ang mga sugat. Kapag may kidney failure, maraming nasisirang kidney cells. Ang pagsasama ng turmeric at luya ay lumilikha ng dobleng epekto, parehong naglilinis at nagre-regenerate, lalo na ang recipe na ito ay napakabisa para sa mga may problema sa bato at tiyan, dahil ang luya at turmeric ay parehong nakatulong na painitin at pagalingin ang lining ng tiyan. Ang recipe ay ang mga sumusunod, maghalo ang isang tasa ang mainit na luya tulad ng itinuro ko sa unang paraan. Pagkatapos lumamig ang tubig ngang luya sa humigit kumulang 40 hanggang 50 degrees Celsius at mainit sa pakiramdam ngunit hindi nakapapaso, magdagdag ng 1 kutsarita ng turmeric powder at haluin. Mahalagang paalala, inirekomenda ko ang paggamit ng turmeric powder na inalis na ang langis sa halip na hilaw na turmeric powder, dahil ang hilaw na turmeric powder ay naglalaman pa rin ng maraming langgis ng turmeric at resin. Ang matagal na pag-inom ay maring magdulot ng init sa atay at paninilaw ng balat. Ang turmeric powder na nalinis na ang mga impurities ay naglalaman lamang ng purong kurkumin na napakagaan para sa atay at bato. Para sa mga may stable na blood sugar sa ilalim ng 7-ticanol, maaring magdak ng kalahating kutsarita ng tunay na pulot pukyutan para mas mahusay na mailabas ang gamot. Ang pulot pukyutan ay mayroon ding mahusay na antibacterial properties, ngunit tandaan na kaunti lamang. Ang sobrang asukal ay nakakasama sa bato. Inumin ang gintong likidong ito tuwing umaga. Makikita mo na hindi lamang magiging malusog ang iyong bato, kundi magiging sariwa rin ang iyong kutis at kapansin-pansing mabawasan ang melasma. Gayunpaman, may isang grupo nga tao na mayroon ding kidney stones. Kaya, paano natin mapapangalagaan ang bato at maiwasan ang pagbalik ng bato? Ang ikatlong paraan ang lulutas sa problemang ito. Paraan 3. Ying lemon water. Balansehin ang pH para labanan ang bato. Mayroong isang katotohanan na tila kabalintunaan ngunit ganap na tama sa agam. Ang lemon ay napakaasim sa lasa, acidic sa kalikasan, ngunit kapag pumasok sa katawan at na-metabolize, ito ay lumilikha ng isang alkaline na kapaligiran. Bakit ito napakahalaga sa buhay ng mga pasyente sa bato?
Ang mahinang bato ay madalas na nadudulot ng labis na asid sa dugo na humahantong sa acidosis. Ang acidic na kapaligiran ay isang mainam na kapaligiran para sa pagbungang, sakit at pagdamingang masalulang kanser. Ang pag-alkalize ng katawan ay napakabisa sa pagbabawas ng pasaningang acid filtration para sa bato. Bukod dito, ang lemon ay naglalaman energy maraming citrate. Ang sangkap na ito ay may kakayahang magunyay sa calcium sa ihi na pumipigil sa pagbo energy ameji bato. Sa katunayan, ang patuloy na paggamit ay maaring dahan-dahang makapagpapalit ng maliliit na bato na tumutulong sa iyo na umihi ng maliliit na bato na parang buhangin ng walang sakit. Ang paraan ay napakadali. Gumamit pa rin ng isang basong basic na mainit na luya. Habang mainit pa ang tubig, pisilin ang katas ng 1,2 sariwang lemon. Tandaan na tanggalin ang mga buto para hindi mapait. Huwag kailanman pisilin ang lemon kapag kumukulo ang tubig dahil magiging mapait ang lemon at masisira ang lahat ng bitamina C. Oras ng paggamit. Inumin ang inumin na ito 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos ng almusal. Huwag uminom ng walang laman ang tiyan dahil maaring inisin ng lemon ang tiyan. Ang pag-inom pagkatapos kumain ay nakakatulong sa mabilis na pagtunaw ng pagkain, binabawasan ang fat sa dugo at nakakatulong sa bato na mag-filter ng marahan. Kung ang tatlong paraan sa itaas ay ural para sa panloob na epekto, ang ikapat na paraan ay isang paraan ng pagpapakaling sa itaas at sa ibaba na tumutulong sa iyo na lutasin ang pinakamalaking paghihirap nga matatanda. Iyon ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Paraan 4. Pagbababa ng paa sa luya at asin, espesyal na paggamot para sa madalas na pag-ihi sa gabi. Balik tayo sa kwento ni Mang Jose. Minsan, ibinahagi niya sa akin, Dok, ang pinakamahirap para sa akin ay hindi ang pagdidieta, kundi ang madalas na pag-ihi sa gabi. Pagkatapos kong makatulog ng kaunti, ginigising akong panto para umihi. Gumigising ako ng 4 hanggang 5 beses sa gabi, at pagkatapos umihi, hirap akong makatulog muli. Sa umaga, pakiramdam ko ay laging pagod at tumataas ang aking presyon ng dugo. Kung nasa ganitong sitwasyon ka rin, siguradong naunawaan mo ako. Napakahalaga ng tulog para sa bato tulad ng tubig para sa isda. Ang kawalan ng tulog ay nagpapalala ng kidney failure. At ang kidney failure ay nagpapalala ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ay isang masamang siklo. At ito ang paraan na itinuro ko kay Mang Jose na nakita ang kapansin-pansing epekto pagkatapos lamang ng 1 linggo na tinatawag kong himala para sa tulog, pagbababa ng paa sa tubig na may luya at asin. Alam mo ba, sa talampakan ng ating mga paa ay mayroong Yongquan acupuncture point. Ito ang unang acupuncture point ng kidney meridian na itinuturing na gateway para sa pag-intake ng enerhiya para sa bato. Ngunit dahil ito ang pinakamalayo sa puso at madalas na nakikipag-ugnayan sa malamig na lupa, ang mapaa nga matatanda ay madalas na napakalami. Ang malamig na paa ay nangangahulugan ng malamig na bato, at ang malamig na bato ay nangangahulugan ng mahinang kakayahan sa pagpapanatili ng tubig na nagiging sanhingang madalas na pag-ihi. Kapag binabad ang paa sa mainit na tubig na may luya, isinasagawa natin ang prinsipyo ngang pagdadala ng apoy pabalik sa pinagmulan. Ibig sabihin, ang pagdadala ng init at dugo mula sa ulo patungo sa mga paa, ito ay nakakatulong sa 2 bagay. Una, pinapainit nito ang bato, pinapatibay ang kidney key. Pangalawa, nakakatulong ito sa maayos na sirkulasyon ng dugo sa buong katawan, binabawasan ang presyon sa panto, at pinapakalma ang nervous system upang mas mabilis na makatulog. Standard na pamamaraan, hakbang-hakbang. Paghahanda, kumuhang humigit, kumulang 50 gram lumang luya. Sa pagkakataong ito, mas matanda at mas maanghang ang luya, mas mabuti, durugin ang buong luya. Pagluluto, ilagay ang luya sa kaldero na may 2 litro ng tubig. Pakuluan ng 5 hanggang 10 minuto upang lumabas ang lahat ng essential oil ng luya sa tubig. Pagbuhos ng tubig, ibuhos ang tubig na may luya sa isang palanggana, mas mainam ang gawa sa kahoy o makapal na plastik. Magdagdag ng 1 kutsara ng coarse salt, sea salt. Madagdag ng malamig na tubig upang ang temperatura ng tubig ay humigit kumulang 40 hanggang 50 grasigra. Paraan ng pagsuri ng temperatura, isawso ang siko sa tubig kung mainit ngunit kayang tiisin. Sapat na iyon. Huwag masyadong mainit para maiwasan ang paso
at huwag masyadong malamig para hindi mawala ang epekto. Pagbababa ng paa. Ibabat ang mga paa hanggang sa sako ang bukong-bukong. Habang nakbababat, bahagyang kiskisin ang dalawang talampakan ng paa. Ang oras ng pagbababat ay humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto. Pinakamahusay na oras. Ang pinakamahusay na oras ay 9:00 PM o 30 minuto bago matulog. Mahalagang paalala. Pagkatapos magbabat, kailangan mong agad na punasan ang iyong nga paa ng tuyong tuwalya, lalo na ang pagitan ng iyong nga daliri. Pagkatapos, magsuot ka agad ng manipis na medyas para mapanatili ang init. Huwag kailanman hayaang nakayapa sa malami na sahi pagkatapos magbabad. Kung hindi, ang malami na hangin ay makapasok na magdudulo ng pananakit ng buto at kasukasuan at mas makakasama sa bato. Isipin mo, ngayong gabi, nakaupo ka ng relax. Inilalagay ang iyong pagod na paa sa isang mangkok ng mabangong tubig na luya. Ang mainit na pakiramdam ay kumakalat mula sa iyong nga paa pataas sa iyong gulugot. Sigurado akong makakaroon kang pinakamahusay na tulog na naranasan mo. Paraan 5. Hot ginger compress. Binabawasan ang sakit ng likod. Ang ikalimang paraan ay para sa mga madalas na nakakaranas ng pananakit ng mababang likod at ginaw sa gulugot. Marami ang nag-isip na ang pananakit ng likod ay dahil sa spinal degeneration, ngunit normal ang X-ray ng kanilang mga buto at kasukasuan. Sa katunayan, ito ay isang senyal na humihingi ng tulong ang bato. Ang bato ay matatakpuan mismo sa mababang likod, kaya sa traditional Filipino medicine, ang mababang likod ay tinatawag na tahanan ng bato. Kapag mahina ang bato, mahina ang daloy ng dugo sa lugar na ito, na nagiging sanhingang malalang pananakit, pagod na parang mahirap yumuko at tumayo, at ang pakiramdam ngang ginaw sa likod. Gagamitin natin ang hot ginger and salt compress. Direktang umaapekto ang paraan na ito sa Shenshu, acupuncture point sa likod. Ang paraan ay ang nga sumusunod. Hakbang 1, kumuha ngang humigit kumulang 200 gram sariwang luya, hiniwa o dinurok ng hindi masyadong pino. Hakbang 2, maganda ngang isang mali na tasa ngang coarse salt. Hakbang 3, ilagay ang luya at asin sa kawali at painitin sa apoy. Patuloy na haluin hanggang matuyo ang asin, pumutok, kumakatas ang luya, at lumabas ang matapang na amoy. Hakbang 4, ibuhos ang mainit na pinahalong ito sa isang makapal na tela o nakatiklop na tuwalya. Itali ng mahigpit ang dulo. Hakbang 5, maingat na suriin ang temperatura, ilapat sa likod ng kamay upang makita kung masyadong mainit. Kung masyadong mainit, maglagay ng manipis na tela sa likod. Humiga ng comfortable. Ilagay ang hot compress sa lugar ng mababang likod, sa tabingang balakang, sa makabilang gilid ng gulugot. Ilipat ang compress ng marahan. Kapag lumamig ang compress, maring initin muli. Ang init mula sa asin ay nagpapanatiling ang init ng matagal, na sinamahan ng ginger essential oil na sumisip sa balat at direktang pumupunta sa bato. Nakakatulong ito na paluwagin ang mga daluyan ng dugo sa lugar, pinapataas ang daloy ng dugo, nagbibigay ng nutrisyon sa mga selula ng bato, at nagtataboy ng malamig na hangin. Ang pakiramdam ngang pananakit at pagod ay mabilis na mawawala, napakagaan sa pakiramdam. Ang paraan na ito ay napakabisa, ngunit mayroon pa tayong isa pang paraan. Paraan 6, pakain bilang gamot at ang panuntunan sa umaga at gabi. Gamitin ang luya bilang pampalasa sa iyong healthy diet. Maraming may sakit sa bato ang may maling paniniwala na kailangan nilang kumain ng walang lasa. Iwasan ang lahat ng uri ng pagkain at matakot sa pampalasa. Kaya naman, ang kanilang pagkain ay walang lasa, hindi masarap kainin, at nangangayayat sila dahil sa kakulangan ng sustansya. Sa traditional Filipino medicine, malaki ang pagpapahalaga sa paggamit ng pagkain bilang gamot. Ang luya ay hindi lamang nakakatulong na alisin ang malansang amoy, nagpapagana sa panlasa upang mas masarap kumain, ngunit nakakatulong din na painitin ang tiyan at pali, sumusuporta sa panunaw, at binabawasan ang pasanin sa metabolismo ng bato. Iminumungkahi ko ang dalawang napakalusok na pagkain na itinuturing na pampalakas para sa mga may mahinang bato at maputlang ihi. Pinasingaw na isda na may luya. Sa traditional Filipino medicine, ang isda ay may epekto sa pagpapatunaw ng tubig, pagpapababa ng pamamaga,
at pagpapalakas ng bato. Kapag pinasingaw na may luya, ito ay nagiging isang masustansya at madaling tunawin na pagkain at nakakatulong din sa paglabas ng labis na tubig. Ginataang gulay na may luya, ang lutong ito ay nakakatulong na makagaling sa sipon, makapagpalabas ng hangin, at makapaglinis ng katawan ng marahan. Ngunit ito ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan mo. May kasabihan ang mga matatanda, sa umaga, ang pagkain ng luya ay kasing ganda ang ginseng, sa gabi, ang pagkain ng luya ay kasing lason ng arsenic. Bakit may ganitong nakakatakot na kasabihan? Sa umaga, mula 7 AM hanggang 11 AM, maraming gas sa tiyan at ang yang energy ng katawan ay mataas at lumalabas para sa aktibidad. Ang pagkain ng luya sa oras na ito ay nakakulong na palakasin ang ki at sirkulasyon, na nakakulong sa malinaw na isip at maliksi na mga kamay at paa. Sa gabi, pagkatapos 6 PM, ito ang oras kung kailan malakas ang yin energy at ang yang energy ay kailangan pumasok sa loob, lumubo ng malalim para makapagpahinga at makapa-regenerate ng enerhiya ang katawan. Ang luya ay may maanghang at mainit na katangian na nagpapagana na apoy. Kung kakain ka ng luya sa gabi, ito ay magdudulot ng gulo sa ki at dugo, magpapabilis ng tibok ng puso, magpapagana sa nervous system na maging sanhingang insomnia at init sa loob ng katawan. At ang insomnia ay ang numero 1 kawin ng bato. Kaya, ang hindi nababagong panuntunan ay kumain o uminom lamang ng luya sa umaga at tanghali, at huwag kailanman kumain ng pagkaing may luya sa gabi. Maliit na paalala. Ang pagbababat ng paa sa luya sa gabi ay napakabuti tulad ng sinabi ko sa ika-4 na bahagi dahil ito ay panlabas na paggamit upang dalhin ang apoy pababa na lubos na naiba sa pagkain ng luya na nagiging sanhingang pagtaas ng apoy. Tiyakin na malinaw ang pagkakaiba. Ang luya ay mabuti, mahalaga, at mura, ngunit ang gamot ay maaring maging lason kung ginamit ng mali. Hindi lahat ng may problema sa bato ay maaring gumamit ng luya. Kung kabilang ka sa tatlong ipinababawal na grupo sa ibaba, itigil kaagad o kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin. Mga may matinding ataking mataas na presyon dugo, kung ang iyong presyon ng dugo ay stable at regular kang umiinom ng gamot, ang paggamit ng maliit na halaga ng luya ay ayos lang. Ngunit kung ang iyong presyon ng dugo ay mabilis na tumataas, halimbawa 170, 110 at namumula ang iyong mukha, huwag na huwag uminom ng mainit na tubig na may luya. Dahil sa simula, ang luya ay maring magdulot nege stimulation, magpapabilis nege tibok nege puso at magpapataas nege presyon nege dugo na mapanganib. Mga may sintomas nega pagdurugo. Ang luya ay may katangiang nagpapagana nega dugo at nagpapababa nega dugo. Kaya, ang sinumang may dumudugong almoranas, pagdurugo ng matris, pagdurugo mula sa baga, pagdurugo ng gilagit, o nakatakdang operahan ay dapat na iwasan ang luya. Kung gagamitin, mas malakas ang pagdurugo at mahirap pigilan. Mga may matinding laknat at init sa katawan. Kung may laknat, tuyong labi, uhaw, heatstroke, at inom ng mainit na tubig na may luya, ito ay parang pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Mas tataas ang lagnat, na lubhang mapanganib. Ang lahat ng mga tip na ibinahagi ko ay mga pantulong na pamamaraan upang matulungan kang mamuhay ng mas malusog, mabawasan ang nasintomas, at makaroon ng pagkakataong mabawasan ang dosis ng mga gamot. Hindi nito ganapan na pinapalitan ang plano energy, paggamot energy hospital. Huwag mong iwanan ang iyong gamot sa diabetes at presyon ng dugo bigla-bigla dahil lamang sa narinig mong mabuti ang luya. Dapat nating pagsamahin ang pag-inom ng gamot at pagpapagaling ng katawan upang maging matatag. Alam kong medyo mahaba ang video na ito at maraming impormasyon. Para mas madali mong matandaan at may lapat kaagad, ibubuot ko ang 3 pinakamahalagang bagay sa gabay na ito sa paggamit ng luya. Sa mga sangkap, maglaan ng oras na pumunta sa palengke upang bumili ng luyang dilaw. Maliit at hindi kaakit-akit ngunit mabango, iwasan ang malalaking uri ng luya, makinis ngunit walang lasa, at tandaan hugasan ng mabuti, panatilihin ang balat. Sa dosis, ang pagmamadali ay hindi maganda, gumamit lamang ang humigit kumulang 10 gram sariwang luya bawat araw, isang maliit na piraso,
huwag masyadong marami, baka mainitan. Sa oras, tandaan ang kasabihan, sa umaga, uminom ng luya, sa gabi, magbabat ng paa sa luya at asin. Uminom ng luya sa umaga para sa detoxification. Magbabad ng pasaluya sa gabi para sa mahimbing na tulog. Gawin ito ng regular, pagkatapos ng isang buwan. Ipasuri muli at ihambing ang nga resulta upang makita kung tama ang sinasabi ko. Balik tayo sa kwento ni Mang Jose. Ngayon, hindi lang siya malusok, bumalik na rin sa normal ang kanyang creatinine level, at ang pinakamahalaga ay nakabalik na ang kanyang sigla sa buhay. Hindi na siya nakaupo at nagalala sa dialysis machine. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na tumimo sa aking puso. Dok, ang sakit pala ay pinakakinakatakutan ang mga taong matiyaga at may kaalaman, hindi ang mga taong maraming pera. Mga kababayan, ang bato ang uhat ng buhay, ang pinakmula ng kahaba ng buhay. Ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa sarili nating pagtanda upang maging payapa, malaya, at hindi maging pasanin sa ating mga anak at apo. Ang luya at turmeric, bagaman karaniwan at mura, ay nagtataglay ng esensya ng langit at lupa. Kung pahahalagahan at gagamitin ng tama, ang kalusugan ay natural na babalik sa atin. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, at kung sa tingin mo ang nga kaalamang ibinahagi ko ngayon ay maaring makatulong sa bato ng isang tao, marahil isang matandang kaibigan, kapitbahay, o kamag-anak, mangyaring majing mapagbigay at bigyan akong like at ibahagi ang video na ito ng malawakan. Iyan ang pinakamalaking motibasyon para sa akin upang patuloy na magsaliksik at gumawa ng video na may puso tulad nito. Anong paraan ang susubukan mo muna? Magbabat ng paa ngayong gabi para sa masarap na tulog o magtimpla ng luya pulok-pukyutan sa umaga? Ay comment sa ibaba para malaman ko. Susubukan kong basahin at sagutin ang bawat komento ninyo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang isang paksa na maraming na-request, ang nangungunang 7 dahon ng halaman na matatakpuan sa bakuran na kapag pinakuluan at ininom ay mabilis na nakpapababangang blood sugar at nakpapanatiling stability sa buong araw. Anong mga dahon ito at paano lutuin? Tandaan na pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mahalagang video na iyon. Nice kong batiin kayo at ang inyong pamilya ng mabuting kalusugan, kapayapaan, malusok na bato, at payapang isip. Paalam at hanggang sa muli,